You're listening to the Church International Ministry Audio. Ang narrow gate po, hindi po siya nagre-require ng has no room for consuming desire for earthly goods. Consuming desire for earthly goods, yung mga makamundong bagay. Sabi nga po, makibukasan po natin muli sa Matthew din po, 6:19 to 20. 6:19 to 20. Sinadya ko pong didilagay niya kasi mas maganda talaga tayo magbukas. Sa Matthew 6:19 to 20, kita na po natin. Babasahin ko po, ako na lang po magbasa. Sabi dito sa 19, huwag kayong magtipon at ng magkayamanan sa lupa. Tapos, pinutol ko po doon sa 20 po, kundi magtipon kayo sa kayamanan sa langit. Ngayon, sa sitwasyon natin ngayon, about isa siguro, kasi now, we know, we have future, dapat may paghandaan tayo sa pamilya natin, sa mga anak natin, sa bahay, kaya may mga iipon tayo, but itinuturo ng Panginoon dito na in the best way, kung may bigyan natin sa Panginoon, kung ano yung dapat sa Panginoon, dapat hindi tayo nag-iipok ng yaman sa lupa para sa, kasi alam naman natin pag yaman sa lupa, nag-ano lang, nawawala lang siya. At saka kung wala ka na rin sa mundo, hindi mo rin siya madadala. Ano ba yung madadala natin pag pumunta tayo sa langit o sa impyerno? Pag sa impyerno, anong madadala natin doon? Wala ka na dalhin doon. Ano yung may naghihintay sa iyo doon? Pag sa langit, dapat may dala-dala tayo para sa Panginoon. Amen? Glory to God. Sabi dito, has no room for unforgiving spirit. Hatred. Yung po sabi kanina na unforgiving spirit, hatred. Siguro, sa akin, minsan kasi sinusuri ko yung sarili ko, Lord, may hatred ba talaga ako? Kasi minsan kasi parang, kasi minsan sa individual natin, kaya sa sarili natin, hindi natin masyado talagang kilala ang sarili natin. Naniniwala ba kayo doon? Even for myself, kaya need ko talaga ang response yan. Sometimes na mag-pray ako. Kasi sometimes, Lord, yung sarili ko, hindi ko masyadong masusuri kung may hatred ba ako. Parang minsan kasi, yung pag may nangyari kasi sa buhay ko, hindi ko na siya masyadong inano eh. Kaya ganon. Then, kaya nga po dapat may unforgiving spirit tayo. Sabi nga po sa Matthew, yun din po sa 6:14 to 15. Matthew 6:14 to 15. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patawarin na rin kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Yun nga po, na dapat magpatawaran talaga tayo. Sabihin mo sa katabi mo, kung may kasalanan na ako, patawarin mo. Baka hindi mo alam, may ginagawa ka na hindi maganda sa kanya, kaya amen, glory to God. Ang narrow gate daw po ay hindi siya has no room for self-righteousness. Ano po yung ibig sabihin? Ano po sa Tagalog yung self-righteousness? Pagmamalinis. Basahin na lang po natin sa Matthew 6:1. Hallelujah. Basahin ko po sa Tagalog. Mag-ingat kayo na huwag magsigawan ng katwiran sa harap ng mga tao. Ang sunod, upang kanilang makita sa ibang paraan ay wala kayong ganti sa inyong Amang nasa langit. Yun nga po, na dapat mapagmasid tayo sa sarili natin. Kasi minsan napapansin tayo na, kasi kahit sa sarili, napapansin ko rin na, Lord, sorry sa pagiging makasarili ko. Kasi may maraming bagay din talaga na yung about sa family, kasi you are looking for your own future. Kahit na, Lord, marami na ako natulong sa kanila. That way, in that pag-iisip, di ba, masama rin para sa harapan ng Panginoon. But, yan nga po, na there are two gates. Yun nga po, yung narrow gate. Then the next one po, these two gates are only starting point. Let's now take closer look at the fact that there are two ways. May dalawang daan po. Sabi sa Matthew po, sabi yung may ano po siya, may shade po.
Broad is the road. Then the other one, difficult. Kasi sa other translation po, nakalagay ko doon, difficult. The road, that difficult. Yun po yung dalawang ways. Yung una po, dalawang gate. Ito po yung dalawang ways. Yan, nakita po natin sa the broad way and the constricted way is difficult. Hallelujah. There are two ways, the broad way. The way that leads to destruction is broad because it allows any behavior or desire. Nakita po natin, Siguro in our physical view, parang siya, minsan kasi, yung Lord, may totoo bang ang impyerno? In our own perspective, parang bang sa ngayon sitwasyon natin, parang wala lang, but kung mapunta tayo, totoo talaga ng impyerno, ang Biblia po, hindi po siya nagsisinungaling. Yan pong tandaan natin. Kaya, in this very moment pa lang, make it sure kung saan tayong way na dinadaanan natin. Sabi nga ito, broad way. The way that leads to destruction is broad because it allows any behavior or desire. Yun nga po, lahat ng bagay kaya mong gawin doon, walang limit. Pwede kang, basta lahat, alam mo na yun. Alam na natin yun. Isa-isa pa ba natin? No need for reformation. No need for reformation. Hindi na po kailangan may baguhin ka sa sarili mo. Kung ano yung nasa iyo ngayon, patuloy lang. Pwede mo pang dagdagan. Yung nga po, pag nandun tayo sa Broadway, no need for reformation or change in one's lifestyle. Many people loves this path. Katotohanan yun. Maraming tao ngayon na gusto talaga sila manahan sa doon na buhay. They think they are free. Akala nila malaya sila. Totoo naman. Malaya talaga sila dito sa mundong gawin. Kaya pag nandun ka na sa impyerno rin, malaya ka rin doon. Totoo yun. Then, they believe they are open-minded. Open-minded. Kasi minsan pag Kristiyano, kasi minsan yung tingin sa ibang tao, pag Kristiyano kasi sobrang conservative. Parang lahat na lang tatalakayin, lahat na lang hindi pwede. They view themselves as tolerant or magaling in other same way. Yun nga po yung the broad way. The next one, the constricted way. Yun po sinabi kanina yung sa difficult. The way is difficult. Difficult is the way. Narrow, sabi nga po sa NIV, narrow the road. Sa King James Version, narrow is the way. The picture is one of a narrow and difficult path between cliffs. Ito nga po ang situation na narrow gate, yung narrow way, constricted way, ito po yung situation. Nakita nyo naman sa picture na kasyang-kasya lang talaga siyang pumasok sa daanan. Kaya dapat, wala kang dala-dala pag pumunta doon, dapat ang dala-dala mo yung salita lang talaga ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Amen po. Amen. The way that leads to life is difficult. Totoo yun. Hindi yung pagiging isang Kristiyano, yung nga po sabi ni Pastor, di po talaga nawawala sa atin yun, yung sabi ni Pastor Rafi na dapat hindi tayo maging paupahog na Kristiyano. Yung parang lang, yung kung gusto mo, kung ayaw mo, gusto mo. Kung ayaw mo, ayaw mo. Kaya dapat alamin natin yung sarili natin sa harapan ng Panginoon. And the next one, righteousness that exceeds that of many religious people. Sabi sa Matthew 5:20, sabi dito sa 5:20 sa Matthew po, sapagkat sinabi ko sa inyo na kung hindi hihigit, sapagkat sinabi ko sa inyo na kung hindi hihigit, but sa mga Parisiyo, hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga Parisiyo, at anumang paraan ay hindi kayo masisipasok sa kaharian ng langit. Ulitin ko po, sapagkat sinabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at Parisiyo,
ay hindi sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Ibig sabihin po, sa paglalakbay natin ng bilang isang Kristiyano, we need wisdom. Amen. Kaalaman ang gagaling sa Panginoon. Hindi lang po, hindi ngayon, sabi nga na hindi sa sariling atin lang yung ating gagawin. A change in our behavior. Kailangan po may pagbabago. Sabi nga po sa Matthew din ulit po, sa Matthew 7:12, Matthew 7:12. Kaya nga lahat ng mga bagay na ibig ninyo, ang ibig ninyong sa inyo gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang kautusan ng mga propeta. Yung nga po, sa mga ugali natin, di ba, yung nga sabi, yung pag binato ka ng ano, pag binato ka ng bato, ano po ibabato natin? Tinapay na sa garapon. Tinapay nga po, nasa garapon. Masakit na kayo pagbasag, tusok. Kaya nga po na sa ating mga ugali, sa pagpasok natin sa difficult way, dapat yung sarili natin, ugali, yung mga ano natin, mga character. Kasi in building our mansion sa heaven, malaki ang aspeto na karakter na sa buhay natin, kung paano tayo mamuhay bilang isang Kristiyano. Malaking aspeto yung ating mga ugali. Hallelujah. Because of its difficulty, many choose not to travel its path. Totoo yun. Kasi sabi nga na iba na pag Kristiyano nga, mahirap maging Kristiyano, daming bawal. Bawal uminom. Bawal magdagdag. Maraming dagdag. Maraming bawal. Diba? Bawal magano. Dagdag-bawas. Kaya nga, mahirap daw sumunod. Pag pumunta ka sa difficult way, dapat aalisin na talaga lahat ng Panginoon yan. They think it's too hard to pass to that narrow-minded. Yan nga po kanina, conservative. They think it's too narrow-minded. Hallelujah. Ano po yung kanina? There are two ways. The broad way and the constricted way. As Jesus described of two gates, yung two gates po kanina, yung wide, at saka yung, ano yung isa? Narrow and the roadways, which also ito ngayon, the roadways, broadway and constricted way. The next one po, makikita po natin sa verse na to na there are two groups. Ito na po yung kanina. Sabi dito, many enter through it. And the other one, only few find it. Many and few. Nakikita po natin sa many, ang dami talaga nila. Kaya, mababawasan natin yung maraming pumunta, kaya kailangan tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Pero hindi natin mabaliktad yan na many ang few na lang pupunta sa mini. Kasi sinabi na ng Panginoon yan, mangyayari talaga. Kaya sa ating ngayon nandito, nakikinig sa salita ng Panginoon, siguraduhin talaga natin kung saan tayo pupunta. Purihin po ang Diyos. Amen po ba? Amen. Sabi nga dito, there are many who go and buy it. Sabi dito, there are two groups, many and few. We have seen reasons why this is so. This is so. The entrance is wide. Come as you are. No change. It is not necessary. Sa pagpasok po natin sa mini, yung sa grupo ng mini, yung mini na group, sabi dito, the entrance is wide. Come as you are. Pwede tayong sumabay kung ano ka man ngayon, kung ano yung sarili mo ngayon. No change, no requirements, kung ano yung pagiging ikaw, pwede kang sumama. The way is broad. Make your own rules. Pwede kang gumawa na sa iyong sariling rules, sa iyong sariling katwiran, sa iyong sariling principles. Believe that you want, do what you want. Magagawa mo ang lahat kung gusto mong gawin sa group na to. Yung maini po. This is the way people travel by default. Unless they are actively seeking the narrow path, this is the one they will travel. Totoo po. May mga yung 50-50 na Christian.
mga 50-50 na mga Kristiyano na sumusunod sa buhay nila ngayon, hindi sila nabibiling sa few. Dito pa rin sila sa mainly nabibilong. Kaya masakit po isipin na we need to to abutin sila, abutin yung mga taong nangangailangan pa sa Panginoon. The few. Nakita mo naman po yung the few. Yun nga, konti lang sila. Dalawa lang sila eh. Mas maganda nga sana, nilagay ko yung family. Pero hindi ko na nakita yun. Hallelujah. Sabi ito, there are few who find it. Kunti lang po ang nakasumpong nito. Then, as proven through often in the past. Nakikita naman po natin yung realidad before na mga pangyayari, di ba? Yung kay Noah's Ark, di ba? Millions yung namatay. Pero ilan lang yung naligtas? Di ba? 8 lang. Family lang. Kunti lang talaga ang nakuha. Yung situation rin ni yung sa kay Moses, di ba? 2 lang nakapasok. Si Jacob at saka si Caleb. Realidad po siya. Si Joshua po at saka si Caleb. So, then, yun nga po na, so Jesus warned on another occasion. Sabi po sa Luke 13:23-24. Buksan po natin sa Luke 13:23-24. Luke 13:23-24. Sabi nga po dito, magpilit kayo magsipasok sa pintuang makikot. Magpilit. Kailangan po, may effort talaga. Hindi yung, kung sabay sa alon ka lang, kung magsimba sila, simba rin ako. Kung ayaw nila, simba pa rin. Tawa naman po tayo kasi napapansin ko parang bumibigat na yung mundo eh. Alapakan po natin ang Panginoon. Sabi nga po sa Luke 13:23-24, magpilit kayo magsipasok sa pintuang makipot. Hindi po siya basta-basta, kaya pagiging isa Kristiyano, pilitin talaga natin. Kasi, di ba, naniniwala tayo na niligtas na tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Amen. But that salvation na binigay sa atin ng Panginoon, kailangan may effort. Hindi yung, kasi minsan pag libre, wala ka nang gagawin. Yun yung nadadala natin palagi. Kasi pagbigay talaga, wala ka nang, no change. Wala ka nang in return. Pero, in aspect na binigay ng salvation ng Panginoon sa atin, we need to have effort. Kasi sabi ng iba, di ba, yung paniniwala ng iba na once you save, you always save. Naniniwala ba kayo nun? Hindi. Amen. Kailangan po ng effort sa pagsunod ng Panginoon. Kailangan po ng pagkasigasigan. Sabi dito, that must be found, suggest effort. Yung nga po, must be extended. Kailangan po ng effort sa pagsunod ng Panginoon. As Jesus said in Luke 13:24, strive to enter through the narrow gate. Strive to enter to the narrow gate. Ito po yung sabi ng Panginoon. Kailangan po nating ipilit ang ating sarili. Pwede ba yan? Sabi ng Panginoon eh. Kaya pilitin nating sumunod talaga sa utusan ng Panginoon. Lahat ng utos ng Panginoon dapat nating ipilit, i-practice natin. Kung hindi man siya masunod ngayon, ipag-pray natin sa Panginoon na, Lord, give me the heart to follow you. Amen? Even then, to all will be saved. Formally, I say it to you, will seek to enter not just effort, but the right kind of effort. Sabi nga po sa Matthew 5:6, right effort po. Matthew 5:6, mapalad ang nagugutom at nauhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin ng Panginoon. Amen. Finally, we know that Jesus tells us, ano po, ano na natin kanina na, there are two gates, there are two ways, there are two groups, few and many. And the last one po, finally we know that Jesus tells us that next. There are two destinations. Yung pupuntahan na talaga natin. Ito na po yung nakakatakot. Sabi dito, leads to destruction. Road that leads to destruction. The other one, narrow the road that leads to life. May picture po tayo. Oh. Makikita naman natin, destruction. Sabi dito, Hades, hell or Sheol.
Ano po yan? Kilala ba natin yan? Then, sabi nga po sa kabila, life is be with God and heaven. There are two destinations, destruction and life. Broad is the way that leads to destruction. Sabi nga po ni Paul, sabi nga po ni Paul sa 2 Timothy 7-9, ibukasan po tayo, 2 Timothy, Thessalonians pala, sorry. Destruction. Ito na po yung situation na pupuntahan natin sa few and many. Sabi dito sa 7, so basahin ko po. At kayo mga pinaghati, pinighati, sorry. At kayo mga pinighati ay bigyan kasama namin sa kapahingahan sa pagpapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa naginingas na apoy. Sabi sa 8, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Sa 9 po, at siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggan, kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Alam na po natin yung result na kung saan tayong way, saan tayong gate, kung anong grupo yung pupuntahan natin. Alamin po natin yung mga utos ng Panginoon, kung saan na ba tayo sa sitwasyon natin. Kaya ito po yung hatol na hindi po sumunod sa utusan ng Panginoon. Yun po yung sulat ni Paul, upon those who know not God, yung mga hindi po nakakilala sa Panginoon, at even sa mga nakakilala pero hindi sumunod, diyan pa rin po pupunta. Wala pong hindi po siya exempted. Then, 3, John described it as a lake of fire. Sa John po, sa Revelation po, basahin po natin. Revelation 20:15. Malapit na po tayo. Alam mo yun, pag sabihin kasi, minsan pag sabihin sa sermon, pag sabihin na malapit na po tayo, parang nakakagaan ng sarili nyo. Tawa kayo parang totoo Amen. Sabi nga po sa Revelation 20:15, sabi nga po dito, at kung ang sinuman ay hindi nasumpungan, nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulit sa dagatang apoy. Ang realidad po talaga, parang nasa hill ka na, wala ka nang magagawa. Diba? Maraming verses sa Bible na pag nasa langit, sa hill ka na talaga. Diba? Ito yung mga sinasabi na may lalabas sa mata mo, yung mga uod na may sakit na hindi nawawala. Kaya po, siguraduhin natin, hindi po ito biro kasi once in a lifetime na ito, kasi kunti lang yung buhay natin. Pag sinayang pa natin yung panahon, kung saan nandito na yung salita ng Panginoon sa atin, naniwala na tayo, alam na natin yung salita. And the problem is to follow. Make it sure kung ano po yung daan natin pupuntahan po. Yun po yung distraction. Sabi po, yung life. Ito na po yung nasa kaluwalhatian ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi niya po dito, difficult is the way that leads to life. Sino po yung gustong pumunta sa langit? Amen. Amen? Sabi nga po, this life is the everlasting life. Receive and the judge. Dito po, receive and the judgment. Sabi po sa Matthew 25:46. Matthew po, 25:46. Nabasahin ko po sa Tagalog. At ang mga ito'y nangangapaparoon sa walang hanggang kaparusahan. Datakwat ang mga matuwid ay walang hanggang buhay. Amen. Amen? Amen. Pag nasa langit ka na po, kung sa ating sariling pag-isip, napakasarap talaga pag nasa langit ka na. Di ba natin alam kung sinasabi sa Bible yung situation sa langit, pero maraming pang bagay na hindi sinabi ng Panginoon, napakaganda talaga sa langit. Napakasarap. Kung saan ang Panginoon, nandun tayo. Amen? Nasa langit ang Panginoon, kaya dapat nandun tayo. Amen. This life is everlasting. Yung po sabi kanina, it is the gift of God given at the end. Romans 6:22-23.
Romans 6:22-23. Basahin ko po. Datapwat, ngayong mga laya na kayo sa kasalanan. Amen. Malaya na po tayo sa kasalanan? Amen. Amen? Amen. At naging mga alipin ng Diyos. Kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay buhay na walang hanggan. Sa 23 po, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Hesus Kristo lang matatagpuan. Panginoon natin. Amen? Hallelujah. Yun nga po. Na to those who have been set free from sin, lahat po na, diba, nung nakaraan dito, nung healing and deliverance natin, marami tayong nire-release. Kaya, i-maintain natin yon. Yung mga nire-release natin, baka, yung nga, pagbalik nun, baka may kasama pa yung ano. Ito nga, bantay-bantay. Kaya, pagsikapan talaga natin na pagsunod sa kutusan ng Panginoon. Sabi dito po, to those who became slaves of God and of His righteousness, Romans 6:17-18, marami na po. Romans 6:17, 18, 17 and 18. Saan ba tayo? Sabi dito sa Romans 6:17-18, sabi dito, datapwat, salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigay sa inyo. Purihin po ang Diyos. Sa 18 po, at yamang pinalaya kayo sa kasalanan, naging alipin kayo ng katwiran. Amen. Amen po. Alam ko po na tayo nandito because we want to know God. We want to be with God. Handa tayong magpatuloy kung ano mang problema. Handa tayong sumunod sa utos ng Panginoon. Handa tayong ibigay ang lahat ng nasa sa atin. Hallelujah. Then, to those who bear fruit of holiness, ang last verse po sa Romans 6:20-22. To those who bear fruit of holiness, sabi po dito, basahin ko po ulit, sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo ay laya tungkol sa katwiran. Amen. Panahong yaon sa mga bagay na kayo'y kinahihiyan ninyo sapagkat ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. Sa 20 po, datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga na ikakabanal at wakas ng buhay na walang hanggan. Purihin ng Diyos. Tayo pong lahat ay may buhay na walang hanggan na binigay ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Ang conclusion po sa ating pinag-aralan, so we have seen that Jesus described two gates. There are two ways, there are two groups, there are two destinations. Kaya dapat nabilong tayo sa lahat sa two gates. Ano po yan? Yung sa two ways, dapat saan tayo nabilong? Easy way and difficult. Two groups, dapat nabilong tayo sa few. Amen. Sa destination po, dapat nabilong tayo sa Amen. And number 2, there are many roads that leads to heaven. Many people like to think so. People, they are all religious leads to heaven. That it really doesn't matter what you believe or do as long as you are sincere. 3 po, but according to Jesus, there are only two roads. One leads to life. Example po, heaven. The other road filled with many people with many different beliefs leads to destruction. And the last one, are you on the right way? Tanungin mo po ang sarili mo. Are you on the right way? Amen. The only way to reach life. John 14:6. Anong sabi ng Panginoon? Isayit po natin. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. Purihin po natin ang Diyos. Plapakan po natin ang Panginoon. Tumayo tayo. Lord God, Lord, salamat o Diyos sa hapong ito. Alam namin o Diyos na hindi po ito aksidente. Salamat o Diyos sa reminders mo. Yung binigay nawa o Diyos na mga bagay nito, Panginoon, na aming narinig, na maging
away namin, Panginoon, sa pag-follow mo, Panginoon, dapat binigay mo sa amin, Panginoon, kung paano kami, kung ano yung situation namin, sa harapan mo ngayon, Panginoon God. Pinala mo pa, in-example mo sa amin, Panginoon, ng mga salitang ito para, O Diyos, makita namin ang sarili kung saan na kami, O God. But Lord, salamat sa iyong anak na si Jesus na binigay mo sa amin, na nagbigay kalinuwagan, nagbigay, O Diyos, ng buhay na walang hanggan, nagbigay, O Diyos, ng pagbabago sa bawat siya sa amin. Salamat, O Diyos, sa hapong ito, O Diyos, ang mga naririnig namin, Panginoon, ay maging gabay namin sa araw-araw namin ng pamumuhay, Panginoon God. Lead us, Panginoon, O God, to the direction, Panginoon, kung saan yung gusto mong mangyari sa buhay namin, Panginoon God. We are open. Gusto namin sumunod, Panginoon, O God, na walang dala-dala. Turuan mo kami, Panginoon, O God, na sumunod sa iyo, na nandun yung katwiran, Panginoon, nandun yung righteousness, ikaw ang makita sa buhay namin, sa araw-araw namin, na pagsunod sa iyo, Panginoon, O God, sa aming mga trabaho. And we know, Jesus, in the end, O God, we will be with you, Panginoon, in heaven. Thank you for everything. In Jesus' name we pray.